Yan, magandang hapon po sa bawat isa at welcome po sa ating online prayer power po na yun na dadali ng young pro young professional ngayon. Young professional sector. So yan, acknowledge natin ang presence ng ating siyempre ang Panginoon. Thank you Lord sa pagkakataong ito na yun talagang magkatipon-tipon tayo muli sa online prayer power. And then yun, ang ating Pastora Nida, ang ating Pastora Eli, at ang bawat isa rito. So yan, before tayo mag-start or magkamustahan is mag-opening prayer po muna tayo. So, Ate Eli po. Ayan. Sige, tayo po yung manalangin. Lord, we thank you God for this evening. Salamat Panginoong Jesus, Lord, sa iyong presensya, Lord, sa gawing ito. Salamat din, Lord, sa kaligtasan, sa buhay namin, sa lahat pa ng ginawa mo, Lord God, sa aming mga buhay today. At Lord, natas namin sa iyo ang gawain ito, prayer power. Lord, tulungan mo ang bawat isa, Lord, na mag-focus sa iyo. We pray for good internet connection, Panginoon, and we pray also, God, na ihanda mo ang aming puso. Gawin mo kaming clean and empty vessel, Panginoon, sa salita mo para, Lord, ma-receive namin the very heart of your revelation. At i-anoint mo rin, Lord, ang aming speaker for this evening, Lord God, tanging salita mo lamang ang kanyang ma-share, mailabas sa kanyang labi. At we pray also sa lahat ng mga nanonood online na, Lord, ikaw ang ma-encounter naming lahat, Panginoon, ngayong gabi. Salamat, Panginoon, and we pray for application also of your word. Salamat, Lord. Cover us with your most precious blood. In Jesus' name, Amen. Amen. So yan, welcome sa ating prayer power. Viewers natin across the world. So yan. So sige, bago tayo mag-receive ng Word of God, tayo muna ay magkamustahan session. So yan, kamusta ka at ano ang gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon ngayong araw na ito or sa nagdaang linggo sa buhay mo? So ako, una na po, so ako, okay naman, salamat sa Panginoon sa provision, sa patuloy na pagpo-provide ng Lord sa akin personally, sa family ko. At yun, thank you din sa Lord dun nga, sa favor ng Lord sa kapatid ko kasi siya ay pasampa na this Friday. So thank you for the opportunity sa kanya. Thank you Lord sa opportunity maging sa mga taong ginagamit to provide even yun nga praying na siya ay yun makatapos sa kanyang OJT at maging safe doon palagi. At saka sa work naman, ako din sa gusto kong magpasalamat sa Panginoon yung kasi pang-limang buwan ko na sa trabaho. So yun, nung na-testify ko last sa Bible study din, talagang yun, dumating yung assessment ko last week. So puro pass. Kaya yun, thank you sa Lord sa favor niya, sa wisdom and knowledge, sa skills. At yun, since day one talaga, sinasamaan tayo ng Lord dahil may word tayo. Tsaka yun, araw-araw tayo sinasamaan ng Lord. Amen? So, si Pastora Eli, kaya po muna. Ayan, ako nagpapasalamat din sa Lord kasi this coming next month ay uwi ang aking mga magulang. Ayun, so thank you Lord kasi magkakaroon kami ulit ng bonding. Ayan, so ayun, nagpapasalamat ako sa Lord. So praying na safe yung kanilang pag-uwi at ma-enjoy namin ang aming bonding na ito. Ayun. Lubong daw. Ayun, baka may green tea. Green tea kay Philip, sige. So yan, family day, talagang family month next month. So yan, thank you Lord. Praying for safe travels sa family, sa kanila. So si Ate Eka naman po. Sunod-sunod na po Hello po. Sa akin, salamat sa Lord sa strength today. Kasi parang sobrang haggard na ako today. As in na parang sobrang dami kong ginawa physically. Pero salamat sa Lord sa strength lagi talaga. Tsaka yung favor sa work na lagi kong nararamdaman talaga yung pagsama ng Lord. Tapos yung wisdom na binibigay ng Lord sa work. So yung minsan kahit ako na-amaze na din na Lord, paano nangyari yan? Or paano na-accomplish yun? So yun. Salamat sa Lord. Glory to God talaga. Yan. Amen. Amen. Thank you Lord. Kasi yun nga, God is
moving in His mysterious ways. Diba? Mga hindi natin malamang dahilan. Or yun nga, iba kasi yung way ng Lord. Kaya yun, salamat sa Panginoon sa pagsama niya sa inyo. Sa atin, actually. So, yan, sa ating Pastora Nida po. Hello po, magandang gabi po. Ako po ay magpapasalamat sa Panginoon kasi talagang ang Lord ay totoo. Kasi kung ano yung desire ng puso mo, di ba? Ilang linggo na po ako nagpapaalam kay Beverly. Sabi ko, nak, ikaw na munang bahala sa intercessor kasi aring aking bahay, gagawin ng aking mga manugang. Ang gusto nila, noong 23, purihin po ang Diyos. Sabi ko naman, meron kaming women's. Lord, may women's naman kami. Pero hindi naman ako nagsalita sa kanila na hindi. Basta ako nagpe-pray. At dumating yung pagkakataon nga, hindi raw tuloy. Ay, salamat sa Panginoon. Then sabi nung aking manugang na magagawa, na isa ados. Nako, sabi kong ganyan. Nanalangin uli ako, Lord, per Sunday naman, wag naman. Ikaw po ang gumawa ng way para hindi matuloy. Pero talaga yun po ay matagal nang ipagagawa ko aring aking bubong. Alam po nyo, talagang napakabuti ng Diyos. Kita yung desire ng puso mo kahit hindi ka magsalita. Hindi ulit tuloy. Kasi yung aking manugang na magagawa, may tatapusin the work. Pinagpapasalamat sa Panginoon kasi talagang sabi ko nga bakit baga linggo pa? Bakit baga hindi pa magbigay na isang araw? Pero salamat po sa Panginoon kasi every mag-worry ako at tulad noong women's namin, hindi pwede pero hindi natuloy. Then sa ados, hindi rin tuloy. Salamat po sa Panginoon. At yung kalakasan kanina, talagang kahit hindi mo plano at will na Lord, talagang nangyayari. Maraming pong salamat sa Panginoon. Talagang sa Diyos ang kapurihan. Amen po. No? Talagang walang makakapigil sa kalooban ng Lord at saka sa Kristiyanong nananalangin sa Lord. Amen? So yan, si Kuya Ivan naman po. Pastor Ivan po. Hello po, rinig po. Ayan, nasa biyahe lang ako, pero pwede po ako sa dapat din sa Panginoon. Maging sa kagalingan. Kasi ng mga nakaharang linggo, ayun ka sa mga kapatid. Kasi po, ngayon, may nakadalawang tawag sa akin about sa na nagre-record sila ng So, pinapanalangin ko na makuha ko doon sa kasi yung isa for RTO. So, praying na hindi maging RTO yung schedule ko. At doon sa isa naman, pwede naman siyang hybrid. So, yun yung kapasalamat. Pati yung pag-iingat niya sa akin pagka ako'y lagi na biyahe, pati yung guys. Ayun lang, thanks sa Lord. Ayun, thank you Lord sa kagalingan and even sa favor sa work, talagang kumikilos ang Diyos sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Kaya yun, keep acknowledging the Lord at syempre bago tayo malis, kailangan talaga nakasakasama natin ang Panginoon natin. Para yun nga, sa protection, sa guidance, di ba? Sa yun, para maging matagumpay tayo the whole day. So yan, ang ating namang principal teacher Jessalyn. Hello po. Yan, so magandang gabi po sa bawat isa. So ako naman nagpapasalamat ako sa Lord sa favor din na binigay niya sa akin. Kasi yung bago kong work ngayon, yun nga, yung sa naman siya, sa Japan Surplus, nagbebenta kami. And then, nagpe-pray ako sa Lord nung isang araw. Kasi gusto ko rin mag-display nung paninda ko. So, nakakatuwa lang ang Lord. Yung boss ko ay, siya, yung
okay sa kanya. Parang nung unang kinakabahan ako, sabi ko papayag kaya siya. Siyempre para makikita pa din ako na extra bukod dun sa sahod ko. So, yung favor talaga ng Lord, at yung favor ng tao talaga. So, salamat sa Panginoon. Tapos, yung kagalingan din. Kasi, dun nga sa bago kong trabaho ngayon is nagbubuhat. So, sabi ko, talagang yung katawan ko is napakataba para Pero salamat sa Lord sa kalakasan talaga na, yun, na kayanan ko yung mga trabaho doon. So, ayun, thank you Lord sa healing din. Kasi nanibago siguro yung katawan ko kasi ilang months akong walang trabaho. Pero thank you Lord sa kagalingan. Ayun po. Amen. No? So, kailangan mo na mag-aral ng Nihongo sa Japan. So, yun. Thank you sa Lord sa kalakasan, no? sa pabor ng Lord sa iyo, te. And yun nga, yung new work mo, and congratulations. Talagang God will, God, di tayo pinafail ng Lord. Amen. So, yan. Keep praying palagi. Amen. At si Kuya Aldi naman po. Pinagpapasalamat ko lang po sa Lord. Malapit na mag-varsyon. 2 months na lang na makapagpahinga, makapag-banding sa family. Ayun, kasi weekdays lang ako nauwi. So, ayun, kulang na kulang talaga. So, sa kalakasan din, kagalingan, sa provision, guidance, yun lang. Ayun, amen. So, ramdam kita kuya kasi ang nanay ko ay teacher, sobrang daming ginagawa sa office, sa school. No, kaya yun, salamat sa Lord, talagang yung rest is paparating na at i-ready mo yung sarili mo para sa rest. Ayun. So, yun, thank you Lord. At ang ating naman, Pastor CJ. Sa akin ay, pasasalamat sa Lord sa laging protection, lalo na kay King. Kasi, sobrang laking bagay pag hindi ka nagkakasakit. Kaya, salamat sa Lord. At yun din, sa work, gaya din ng testimony ni Eka na salamat sa Lord kasi talagang kasama natin si Lord sa work. Meron din akong mga instances na may ticket ako na bigla na lang magsasabi si client na parang working na, okay na, pero yung parang wala pa akong ginagawa. Parang kinakount ko yun as miracle palagi ng Lord. Kaya salamat sa Lord. Amen, amen. No, talagang yun nga, kumikilos ang Panginoon talaga sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Basta talagang hiningin natin yung pagsama niya, talagang yun nga, knowledge natin palagi yung presensya niya. Kaya yun, talagang hindi natin minsan maisip na, paano gumana, paano gato, ganyan, bilang yun nga, hindi naman natin alam lahat. So yun, talagang kailangan talaga natin ang tulong ng Panginoon. So, ayan, yan si Ate Banjel pala, last na. So, ayan. Ate Banjel, kamusta po kayo? Hello po. Ang alam ko, makikinig lang siya. Okay. Sige. So, ayan, sige. Oo, baka nasa office. So, sige, ating samahan sa pakikinig ang si Ate. So, tayo ay mag-start na. So, dako na tayo sa main event natin ngayong gabi. Which is yung word ng Lord. At sige po, tinatawagan ko na po ang lingkod niya na magdadala ng kanyang mga salita. Wala po ang bako na yung ating Ate Eka. Ayun. Praise. Okay po ba yung signal ko? Kasi medyo mahina po yung signal. So yun, in Jesus name po, maging okay po siya all throughout po. No? Sige po, let's pray po muna. Heavenly Father God, we honor you, Jesus, and we praise your name, Panginoon Lord God. Lord, patuloy na salamat sa maghapon, Panginoon, na sinamahan mo kami, Panginoon Lord God. And Lord, as we meditate your word, Panginoon Lord God. Lord, ikaw mangusap sa amin, Panginoon Lord God. Kaya nga po ng prayer ni Ma'am Shieli, Panginoon Lord God, may your word speak to us, the very heart of your word, God, in Jesus' name, Panginoon. At patuloy na, Lord, ikaw mangusap sa amin, Panginoon God. Salamat, God. Receive the highest praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yun, praise. Yan.
Sige po, dako na po ako. Basahin ko lang po. So yung i-share ko po tonight po is isa sa mga devotion ko po. So nasa Jeremiah 42 po siya. So basahin ko na po. Itap nyo lang po ako pagka medyo choppy po ako ha. Ayan po. Ayan, sige po. Sabi po sa Jeremiah 42, lumapit kay Jeremiah si Johanan na anak ni Kareya, si Azarias na anak ni Hosayas at iba pang pinuno ng hukbo at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Ang pakiusap nila sa propeta, idalangin niyo kami kay Yahweh na inyong Diyos ang lahat ng natirang ito. Kakaunti na lamang kami natira ngayon. Tulad ng nakikita ninyo. Hilingin po ninyo na ituro niya sa amin ang nararapat naming puntahan at gawin. Sinabi sa kanila ni Jeremias, oo, idadalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sagot niya. Wala akong ililihim na anuman. Verse 5, sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Mabuti man ito, hindi susundin namin ang sasabihin ni Yahweh sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Verse 7, pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pahayag ni Yahweh. Kaya tinawag niya si Johanan ang lahat ng pinuno ng hukbong kasama nito at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel tungkol sa inyong kahilingan. Kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, pagpapalain ko kayo at hindi ipapahamak. Itatanim at hindi bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapahamakang ipinadala ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia sapagkat ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Verse 12, kaawaan ko kayo upang kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Dapatwat kapag sinuway ninyo ang mensahe ni Yahweh na inyong Diyos, kapag hindi kayo nanatili rito at sa halip ay pumunta kayo sa Ehipto, sa paniniwalang walang digmaan doon at hindi kayo magugutom, ito ang sinabi ko sa inyo, kayong nalabi sa Juda, kapag kayo pumunta at nanirahan sa Ehipto, aabutan kayo roon ng kaaway ninyong kinatatakutan. Daranas kayo ng tagutom na inyong pinangangambahan at doon kayo mamamatay. Lahat ng maninirahan doon ay mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot. Walang makakaligtas sa inyo. Yan. So, yung background po nung pinaka-Jeremiah 42 is yun nga po, yung mga taga-Juda po is gusto nilang mag-escape from Babylonians, and yung naiisip nila during that time is ang escape plan nila is pupunta po sila sa Egypt. And dahil nga po sa sobrang desperate na sila during this time po, nag-ask po sila ng guidance through Prophet Jeremiah po kung okay ba na pumunta sila sa Egypt or hindi po. And ito po is nung na-deceive ko po, it is a test of obedience na sometimes nga po we ask God for direction, but kung paano tayo magre-react or everyday po nakaka-receive tayo ng word from the Lord through devotion natin, pero kung paano natin siya i-apply, dun po nagkakatalo or yun po, dun po tayo lagi nagmamatter. And yung nabasa ko po lang din po sa parang sinerge ko ano nga ba yung nangyari, and chinek ko po yung mga succeeding na chapter, yung verse 43 po. Though humingi po sila ng word from the Lord, ang nangyari po dun sa mga Israelites is sinunod pa rin nila yung gusto nila na pumunta pa rin sila sa Egypt. Pero ang titingnan po natin dito sa Jeremiah 42 is kung paano po tayo magre-react in times po na ang Lord ay nagbibigay ng direction sa atin. In Jesus' name po, hindi tayo tutulad ng mga panahon nila na ayun, mas pinili nilang sumunod dun or pumunta ng Egypt po.
So yan, tayo po, in Jesus' name, bigyan tayo ng Lord talaga ng strength at saka ng wisdom na sumunod sa will niya po at sa word niya. So yung una ko pong nakita dito is nung nag-devotion po ko is yung una, pag tayo po is nag-aas ng direction or ng word from the Lord. So ang una po natin gagawin or sa lahat ng decision making natin is we must put God first. So sabi po 'di ba sa verse 1 to 3, lumapit kay Jeremiah si Johanan, tas lahat daw po ng hukbo. Ang pakiusap nila sa propeta, idilangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos, ang lahat ng natirang ito, kaunti na lamang kaming natira ngayon tulad ng nakikita ninyo. Ito, sabi po sa verse 3, hilingin po ninyo na ituro niya sa amin ang nararapat naming puntahan at gawin. So, nga po na during this time, sobrang desperate nila, lumapit sila kay Jeremiah to ask God for direction and guidance. And tayo po, everyday, di ba po, lagi po tayong gumagawa ng decision and everyday, even nga po sa kakainin natin, parang gagawa na agad tayo ng decision po. Or morning pa lang, decision na agad kung babangon ka ba para pumasok o hindi. Or decision na magpaliit ka na lang or Lord, 15 minutes pa. Pwede naman akong 15 minutes late din sa work, ganon. Or Lord, pwede naman pong i-offset ko na lang. So, yung mga simpleng bagay, or po, na lagi tayong nasa point na lagi tayo nagde-desisyon. So, yun nga po, if sa small or big things sa buhay natin, paano po tayo gumagawa ng desisyon? Ina-anchor po ba natin yan lagi sa Word of God? We put God first po ba to ask Him pagka may mga decision tayo in life na we ask God ng Word para ano yung direction, we should go ba or no, yes or no po. So yun. So yun po na it's a test po na pagkagagawa tayo ng desisyon and a reminder to us na dapat po, ayun nga, na talagang si Lord yung unahin natin, na hindi natin siya gagawin na, yun nga, yung laging nababanggit sa atin ng mga leaders natin na ginagawa natin minsan na bombero si Lord na kung minsan, kung kailan may sunog na, tsaka pa lang natin tatawagin si Lord. So, minsan, hindi kasi tayo perfect, minsan nakakagawa tayo ng decision po na nalimutan natin or hindi talaga intentionally natin kinonsult si Lord. And then we fail. But yun nga, if dumating man po tayo sa point ng life natin or right now nandun tayo ngayon na nakagawa tayo ng decision sa buhay natin and then we fail po kasi hindi natin kinonsulta agad or hindi natin inuna si Lord na ikonsulta yung desisyon na gagawin natin. So, balik lang po tayo sa Lord. Ang Lord naman po ay full of grace and love. Though may mga, yun nga po, minsan may mga setbacks tayo sa mga life natin, balik lang po tayo lagi sa Lord and ask for direction po. Yun. So, sabi po, di ba, sa Psalms 119 verse 119:105. So, ito ang ganda po. Sabi po dito, your word is a lamp for my feet and a light on my path. So, yun po, kung meron mang someone na very concerned sa life natin, sa mga desisyon natin, sa buhay, kung mapapabuti ba tayo or no po, is si Lord po yun, di ba? So, namatay nga po siya sa cross para sa atin. How much more yung yung life natin na maging concern siya, ano yung magiging outcome nun. So, yun po. And yun nga po, pag guided tayo ng word ng Lord, though may mga setbacks po, is andun po yung assurance ng Lord na lahat ng bagay is, yun nga, sabi sa Romans 8:28 na He make all things work together for good to those who love Him and according to His purpose. So, yun. Though minsan may mga feeling natin na, Lord, nag-obey ako, sumunod ako, bakit ganito? So, do not judge early po based sa situation. As long as may word ka from the Lord, go lang po, walk and eat. And then, in the end, makita po natin yung result. Kasi lahat po ng bagay, bino-work out talaga ng Lord. And alam ko po, ang bawat isa sa atin,
ang dami ng testimony na kung paano na ginagawa talaga ng Lord na maganda yung isang bagay na akala natin ay hindi. Yun po. And yun nga po, isa din po sa isang example po is, di ba po, pagka, naalala ko ito kay Pastor CJ, nag-share siya sa amin sa Nicolas nung Saturday. Sabi niya parang, pero medyo iba po, yung pagka po hindi tayo familiar sa isang lugar. So, pag hindi po natin kabisado yung isang lugar, di ba po, nag-a-ask tayo ng direction. And nag-a-ask po tayo dun sa mga tao na familiar po dun sa lugar. So, yan po. Halimbawa, pupunta po tayo sa church. So, halimbawa po, first timer. Di ba po, ang tinatanong natin, yung familiar sa lugar. Like si Pastor Conrad. Pastor Conrad, paano po pumunta sa live? So, yun. Tuturo niya yung direction. And andun po yung confident ka na tama yung ituturo niya kasi taga dun siya. Yun po. So, same with life po na alam natin na si Lord po is Alpha and the Omega. So, alam niya po yung mangyayari. Hindi pa po mangyayari yung mga bagay-bagay. Alam niya na po. So, why not po ipagkatiwala natin yung bawat decision natin sa Lord na nag-create at Lord na nakakakita ng future. Yun po. So, yung una, yun po, pag gagawa po tayo ng decision in life, we must put God first. Pangalawa po is, mabilis lang po to, do not lean on our own understanding. So, yun lagi po natin naririnig yan na, do not lean on our own understanding. Sabi po sa verse 6 to 10, ayun. Sabi po, sa verse 5 po muna, sabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Excuse po. Verse 7. Pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pahayag ni Yahweh. Kaya tinawag niya si Johanan, ang lahat ng pinuno ng hukbong kasama nito, at ang lahat ng mamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakil. Sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel tungkol sa inyong kahilingan. Kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, pagpapalain ko kayo at hindi ipapahamak, itatanim at hindi bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapamakang pinadala ko sa inyo. So yun, as we obey po, yun nga, dapat po talaga, or mahirap man po, pero dapat ang lagi natin ginagamit is yung faith po natin, hindi yung physical eyes po natin. Though minsan madaling magtiwala, pag nakikita mo na maganda, or may outcome na agad yung result po, or sorry, kung na-foresee mo na mapapabuti talaga ako dito. Pero during this time po, di ba, yung sitwasyon kasi nung mga taga-Juda, alam nila kasi yung mangyayari sa kanila pag sinakop sila ng Babylonians. Kaya po nakikita nila ang pinakamagandang escape is pumunta sa Egypt. Pero ang sabi po ng Lord, magstay po sila doon sa Juda. So, kung tayo po, ang sabi ng Lord, like for example po, kung may mga gustong mag-resign po dito, na Lord, gusto ko na talaga mag-resign. Pero kasi nakikita mo, hindi maganda, yung may mga toxic na, or may narinig ka, or may nag-send sa email mo, may nag-send sa email mo na for job interview, tapos sinabi agad na ganito yung pay, blah, blah, blah. Pero ang word ng Lord sa'yo, mag-stay ka. So, di ba medyo mahirap siya kung maglilin ka on your own understanding. Lord, kita naman po na mas malaki yung magiging pay dito. Pero clearly, sinabi ng Lord sa'yo is stay. So, dun po talaga matitest kung paano tayo susunod sa Lord. Pero, what if, yun nga po, hindi natin sinunod ang Lord. Yung pala, temporary lang yun. So, yun, hindi po kasi natin alam kung ano yung mangyayari pa in the future. So, kung sinabi ng Lord, clearly we receive God's word na stay or wag,
mag-obey lang po tayo kasi yun nga, mas alam ng Lord yung mapapabuti or alam ng Lord yung mangyayari sa mga coming days. Yun po. And yun nga po. So yun nga po, if God is telling us something to do, yun nga po, or to obey, so yun, do not lean on our own understanding. Pero yun nga po, medyo mahirap siya, pero kailangan po talaga ng yung full trust natin sa Lord and faith sa Lord. Na alam ng Lord, yun nga po, alam ng Lord kung ano yung mas best na para sa atin. Ayun. Where God lead us, obey kasi protection and blessing will accompany us. So yun nga po na huwag tayo mag-lean on our own understanding na ito ang blessing. Nag-obey ka nga, hindi ka sumunod sa Lord kasi nag-lean ka on your own understanding na mas malaki yung pay doon. Pero yung pala, yung stress level, sobrang times 2, times 3, di ba po? Pero pag ganun po, di ba, hindi mababayaran ng money yung stress level na marireceive natin. Dito sa work mo, ngayon, okay lang yung stress. May stress, pero di naman po kasi mawawala yun eh. So, yun po, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin in the future. So, yun, why not na ipagkatiwala na lang natin sa Lord yung mangyayari sa kinabukasan natin at sumunod sa binibigay niyang direction. And yun po, yung isa sa word po na nangyari in the Bible is yung na-share din sa atin ni Bishop po yun, during Sunday service, yung kay Lot and kay Abraham po. Di ba po si Lot, he chose to lean kung ano yung nakikita ng naked eyes niya. Pero si Abraham, choose niya to believe and have faith in the Lord. And we know naman po na kung paano binibless ng Lord si Abraham. Based dun sa kahit plain lang or hindi niya nakikita na parang fruitful yung land nung during ng time na nakita niya. So, sa atin din po, mag-obey lang tayo kahit mahirap at yun nga po, wag mag-lean on our own understanding and the Lord will bless us, hindi lang po money, kundi yung physical, yung emotional, yung peace, yun po yung much na parang i-honor natin pag sumunod po tayo sa Lord. Yan po. Ayun po, and if we choose to put God first and obey God, ang syempre naman ang Lord po, lagi siyang may promise. Hindi niya tayo iiwan. Or minsan po, sinasabi ng Lord sa atin, sige, obey ka lang. Ganun. Pero minsan, ang Lord nagbibigay na, sumunod ka, ito yung mangyayari sa'yo. So yun, at dito po sa Jeremiah 42, hindi naman po ng Lord iniwan lang sila na sige, dito lang kayo magstay lang kayo sa Babylonians. And hindi po, 'di ba? Nagbigay ng promise ang Lord. Kahit ang nakikita nila or na-foresee nila is talagang sasakupin sila ng Babylonians. Pero ito po yung pangako ng Lord. Sa verse 11 to 12. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia sapagkat ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Kakaawaan ko kayo upang kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. So yun po, ang Lord po, hindi lang po basta sinabi sa mga taga-Juda na sumunod lang kayo, magstay lang kayo dito sa Juda. Pero ang Lord sa verse 11 to 12, hindi po siya nagkulang. Nagbigay po siya ng pangako ano po yung mangyayari kapag sumunod po yung mga Israelites. And same din po sa atin. Di ba po, pag alam mo na directed ka by the word of God, ang perks po nun is sasamahan tayo ng Lord. Yung promise niya lagi na sasamahan niya tayo. So, di ba po na confident ka na mag-walk although may mga, yun nga po, may mga setbacks or may mga hindi man maganda na nangyari along the way. Pero pinanghahawakan mo yung word ng Lord na na-receive mo during that time na ginawa mo yung decision na yun and confirm na it is from the Lord. So, at peace ka na kahit anong mangyari, yun lagi yung babalikan natin, yung word na na-receive natin during that time. So, yung sa akin lang po, ganda po ako ay mag-change ng work talaga.
Nanghihingi talaga ako ng word sa Lord, kung no or yes. And yun po, masarap po na may word ka talaga sa Lord. Kasi yun yung babalikan mo pag nahihirapan ka na. Lord, di ba ito yung sabi mo? Ito yung promise mo sa akin during na tinanggap ko tong work na to. So yun, at peace ka din. Ikaw din mismo, mareremind ka sa promise ng Lord. So yun po yung kagandahan na sumusunod tayo sa Lord. We put God first and hindi tayo nag-lean on our own understanding. And balik po tayo dun sa example natin kanina, yung hindi ka familiar po sa lugar. Yun nga po na parang pupunta ka sa isang lugar, sa kunyari, sa life, hindi mo alam kung paano yung papunta. Di ba po yung kanina na pagkwentuhan po natin, na kunyari lang po si Pastor Conrad po, no? Kasi siya po yung medyo familiar po na taga doon, o sina Kuya Charlie, gano'n. Yung mga basta mga taga Malamig po. Di lang po nila sinabi na ganito, sumakay ka sa may tricycle, sa may quick loan, sabihin mo diretso lang. Di ka lang nila binigyan ng ganong direction. Kundi sinabi mo pa nila, sige, kakaunin na lang kita sa Jollibee Plaza. Sasamahan na lang kita, kakaunin na lang kita dyan. Di ba po, confident ka po na mag-walk going doon sa pupuntahan mo kasi hindi lang po nila tinuro, kundi kinaon ka pa, sinamahan ka pa papunta doon sa pupuntahan mo. So, and confident ka din po na, alam niya kung saan pupunta, alam niya, parang andun po na mararamdaman mo na safe ka. Same with life po. Yun nga po, sabi po, di ba, life is a journey, na pag nag-walk tayo dun sa direction na nais ng Lord, at alam natin na kasama natin ng Lord, andun po na confident tayo na makararating tayo ng safe po. And same with God as we obey po yung word niya. Yun nga po, na kaya bago tayo gumawa ng life decision or small, big things sa buhay natin is, yun nga po, we ask God for direction. And as we walk po sa God's will, yung protection po niya and guidance ng Lord will go with us. So yun lang po. And yun last po, yun same with the Israelites po, di ba? Nabasa naman po natin yung journey nila going to the promised land. So hindi po naging madali sa kanila, pero may binigyan po sila ng Lord ng direction. Though may mga part na may mga disobedience, they fail, pero dahil may pangako ang Lord, dahil nagbigay ang Lord ng direction sa kanila, andun po na along the journey, protektahan sila ng Lord, nag-provide ang Lord ng food nila and everything, yung protection nila, yung shelter nila, di ba po? So yun po, ganun po. And hindi lang po ang Lord yung nag-provide, kundi si Lord po mismo yung sumama po sa kanila going to the promised land. So sa atin din po, once nasa direction talaga tayo ng Lord, si Lord mismo yung sasama sa atin. And napakasarap po na yung God na nag-create ng heaven and earth is God na sasama sa atin sa journey ng life natin. So yun lang po, and let's pray po to close po. Yan. Lord, thank you, Panginoon, for tonight, Panginoon, na you remind us, Panginoon, what to do, Panginoon, pag may mga gagawin kami ng decision in life, Panginoon, Lord God. And we pray, Panginoon, Lord God, na in Jesus' name, yung will mo lagi yung masunod sa life namin, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy na samahan mo kami, be with us, Lord God, at patuloy namin dinideclare, Lord God, na apart from you, God, we are nothing, God. Salamat, God. Receive the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so patuloy po tayo manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras na ito, God. Lord, salamat po sa word na namin na receive, Panginoon, na tunay nga na patuloy kami na laging pumunta o magbasa, Panginoon, ng iyong salita. Sa bawat salita mo, alam po namin ito yung mag-guide po sa amin, God, sa mga planuhin namin sa buhay, Panginoon. Alam po namin ikaw
siyang nag-lead sa amin, O God. Alam mo ang mga bagay, Panginoon, na mabuti at ito'y pinagkakaloob mo sa amin. At Panginoon, tulungan mo kami na maging bukas ang aming mga puso at isipan na laging magbasa, Panginoon, ng iyong salita. Maging ito man ay maging tinatas po namin sa iyo ang buhay po ni Ate Eka na dala ng iyong salita. I-bless mo siya, Panginoon. At ito, yung salitang ito, Panginoon, aming dinideclare din, Panginoon, God, sa bansa po namin, Lord, sa bansang Pilipinas, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, i-declare po namin na maging guided mo, Panginoon, na maging sa gobyerno nito, Panginoon, sa maliit na antas ng pamumuno, Panginoon, sa mga bawat barangay, Panginoon, God. Lord, we pray, Panginoon, God, na magkaroon ng Heavenly Council, Panginoon, or God, sa sa bawat isa, Panginoon, God. Lord, na siyang magiging panghahawakan nila, Panginoon, paano nila ililid, Panginoon, ang bawat isa sa Panginoon, sa barangay, sa local government, Panginoon, sa town, Lord God, sa mga congressman, Panginoon, God, maging sa aming presidente, Panginoon, Lord, napaganda, Panginoon, God, na nakikita namin, Panginoon, na ang bawat namumuno, Panginoon, ay may pagtawag mo, Panginoon, God, ng iyong salita, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, God. Lord, maging po, Panginoon, ang bawat panghawakan mo din, Panginoon, ang economy ng bansa po namin. We pray, Panginoon, na ito'y mag-progress, Panginoon, Lord, sa lahat ng aspeto, maging sa mga magsasaka, Panginoon, sa mga industrial, Panginoon, God. Lord, we pray, Lord God, na magkaroon ng unity in spirit, Panginoon, ang bawat mamamayan ng Pilipinas, Panginoon, God. We pray yung wisdom, Panginoon, God. At Lord, sa iyo namin ito pinagkakatiwala, Panginoon. Ingatan mo kami, pagkabalutan mo kami ng iyong Panginoon. Ito pa kami nagkakaisang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon. We honor you, O God. We bless your name, Panginoon, sa gabi pong ito. Lord, sa iyo namin pinagpapasalamat. Binabalik lahat ng papuri, O God, unang-una. Lord, sa mga salita mong naibahagi sa amin itong kalagitnaan. Patuloy, Lord, na salamat. Ito po ay patuloy na nangungusap sa amin. Maging sa buhay po ni Eka, na inyo pong ginamit na daluyan ng inyong salita. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. You know her heart, her desires, O God, at ang kanya pong mga pangangailangan niya. Ikaw na po ang magpala at patuloy na mag-bless po sa kanya sa tamang panahon ng Jesus' name. Lord, dalangin po namin ngayong gabi pong ito, O God, ang Sunday service po. Unang-una, Lord, sa amin pong guest speaker, O God, to Pastor Khan. Patuloy na let your traveling mercy be upon him. Let your guidance be upon him, O God. Samahan mo po siya kung saan man po siya magmumula hanggang sa makarating po siya sa Life in Christ Church. At patuloy na, Ama, ikaw po mag-ingat po sa kanya. And Lord, patuloy na lahat po ng makakarinig, O God, ng iyong mga salita sa Sunday service. Patuloy na ikaw po ang mangusap. Tupuin mo, Lord, ang mga puso po namin na marinig namin ang inyo pong gustong sabihin sa amin personally. Gawin mo matabang lupa ang puso ng bawat isa handang tumanggap ng inyo pong mga salita. Lord, maging sa simula pa lang, opening prayer, O God, sa praise and worship, Panginoon, laging ikaw po ang malugod. Maihandog namin sa inyo, O God, yung nararapat sa iyong papuri. O God, yung pleasing sa iyong papuri, O God, in Jesus' name. And Lord, maging sa tithes and offering, O God, sa closing, O God, at patuloy na, Lord, na ikaw pa rin po ang manguna. Muli, Lord, sa mga pupunta, first-timer man, O God, patuloy na ingatan mo po sila, saan man po sila magmumula, i-cover mo din po sila, Lord, maging sa makikinig online, Panginoon, ikaw lang po ang marinig anumang yung distractions, O God, sa online, O God, patuloy na amin po itong kinakast out every Sunday service, God, in Jesus' name. Hindi po adlang
ang lugar, O God, even sa online, O God, patuloy na ang bawat isa ay mabibless, O God, at makakarinig ng inyo pong mga salita. Muli, Lord, maraming pong salamat. Sa inyo po namin pinagpapasalamat ang Sunday service and every Sunday service, O God. Nawa ito ay palaging magbigay kapurihan sa inyo pong pangalan. Ng Jesus name po. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin to hear your voice, Panginoon. Lord God, sa inyo pong lingkod, Panginoon, si Eka. Patuloy mo siyang i-bless, O God, sa lahat ng aspect ng life niya, Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, sa privilege na makalapit sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw yung tunay, Panginoon, na nakakakita, O God, ng pinagdadaan ng bawat isa. At Lord, sa mga oras na ito, kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Lord God, alam namin na ikaw yung Diyos na buhay, na patuloy na kumikilos. O God, may ginagawa ka na sa aming mga panalangin ito, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Lord God, Diyos ng lahat. Ikaw yung tunay na Diyos na alam namin na kikilos, Lord God, sa lahat, Panginoon, Lord God, na nangyayari, Panginoon, Lord God, sa buhay namin. And Lord, right now, patuloy namin tinataas sa iyo ang community, Panginoon, Lord God, ng mga Bible study, Panginoon, midweek services, O God. Lord, ikaw po yung may hawak, Lord God, ng bawat area na ito, Panginoon. Lord, kikilos ka, Panginoon. Yung banal mong Espiritu, yung siyang mag-minister, O God, sa bawat pastors, Panginoon, na inyo pong ginagamit, Lord God, at patuloy na, Lord, ma-spread pa yung word mo, Panginoon, Lord God. I-anoint mo po ang bawat pastor, Panginoon, at ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. Lord God, sa lahat po ng uma-attend, Lord God, Lord, alam mo po ang bawat area, Panginoon. Lord God, in Jesus' name, Lord, meron kang new things, Panginoon, Lord God, na ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. At Lord, ito po ay marireceive, Lord God, ng bawat makikinig, Panginoon, mga first-timer man, O God, mga unbeliever or mga nangihina, Panginoon, mga dating iyong mga lingkod, Panginoon, Lord God, ay patuloy na manunumbalik sa iyo, Panginoon, dahil ikaw lang yung Diyos na kayang gumawa ng lahat ng bagay, Lord God, mga miracles, Panginoon, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Lord God, maging sa mga bata rin, Panginoon, Lord God, na sinasakop mo, Panginoon, Lord God, yung buhay ng bawat bata, Panginoon. Pagharian mo, O God, at patuloy na ikaw lamang maitaas, Panginoong Jesus. We're praying din, Panginoon, sa Bible study din, Lord God, sa Card Bank, Lord God, sa Franklin, Panginoon, Lord, ikaw yung great programmer, O God, Lord, sa bawat tatayo, Panginoon, madarama, Panginoon, Lord God, yung presensya, Panginoon, at Lord, ito po ay dadaloy, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God, na yung mga anak, Panginoon, at sa mga attend pa, Panginoon, Lord God, ay patuloy na mamumunga yung mga salita mo, Panginoon, Lord God, at Lord, ito ay patuloy na maia-apply din po ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God, and patuloy na po namin kiniklaim, Panginoon, yung wisdom din, Lord God, yung knowledge na nanggagaling sa iyo kung paano pa gagawin, Panginoon, Lord God, sa bawat pastors and coordinators, Panginoon, ng bawat community, Panginoon. Bawat gawain mo, Panginoong Jesus, o God, sa lugar ng San Pablo, Panginoon. Thank you, Lord God, at sa'yo na po namin pinagkakatiwala. Lord God, maghari ka sa buhay ng bawat isa at patuloy ka mangusap everyday, Panginoon, Lord God, para, Lord, malaman, O God, Lord God, yung direction, Panginoon, na nais mo po sa bawat lingkod mo, Panginoon, yung ginagamit. Thank you, Lord God, at sa'yo na po ang pinakamataas sa papuwit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So patuloy po tayo manalangin. Yes, Father God, hallelujah, Jesus, Panginoon, salamat muli, Panginoon, sa nagdaang linggo, Lord God, na kami sinaban mag-isa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kami yung pinagtagumpay, Lord God. Thank you for the strength, for the protection, for the provision, Lord God, sa aming families, Lord God, even, Lord, yung pag-protect mo sa amin, Lord God, sa aming go to work, Panginoon, at pag-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan, Lord God. Patawarin mo rin kami sa aming mga nagagawang pagkakasala sa iyo, Panginoon. Hayag man to o hindi, Lord God, malit man o hindi, Lord God, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Kami po humingi ng kapatawaran, Lord God, at patuloy, God, na humingi kami palagi ng bagong puso at isipan, Panginoon. God, salamat din po sa gabing ito, Lord God, sa yung word na aming na-receive ngayong gabi, Panginoon, through Ate Eka, Panginoon, patuloy na ito ay maging reminder sa amin, Lord God,
na before kami take ng decision or mag-take ng step is i-consult muna namin sa iyo, Lord God, dahil ikaw po, Ama, ang nakakaalam kung ano po yung best para sa aming lahat, Panginoon. Alam niyo po, ikaw po yung Alpha and Omega na alam ang una't hulihan ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras po na ito, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga future, Lord, ang aming family, ang aming relationship, ang aming work, Panginoon, ang aming financial, Panginoon. Ito yung pinagkakatiwala namin sa Lord God. I-lead mo kami, Panginoon, sa tamang landasin, Panginoon. At ilayo mo po kami, Lord God. Tulungan mo kaming ilayo, Panginoon, sa mga mali, Panginoon. Dapat namin tahakin, Lord God. Pagpalain mo po ang naghayag na isalita, Panginoon, sa aming kapatid, si Ate Eka, Lord God. Ingatan mo siyang palagi, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho, Lord God. Malayo sa kanyang family, Lord God. In Jesus' name, ingatan mo siya, Panginoon. Saan man siya dalhin ng kanyang panyapak o saan man siya magpunta, Panginoon. Ingatan mo po siya, Lord God, sa mga sa pagbiyahe niya, Lord God, even sa mga tao na kasalamuhan niya, Panginoon. Patuloy, God, na yung protection mo, yung favor mo, Lord God, promotion upon promotion sa kanya, Panginoon. Tuloy, yung wisdom and knowledge as well, Panginoon. Yung protection and guidance mo nga po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Palayan mo siya, Lord God, sa kanyang pamilya, Panginoon. Din po, sa mga oras na ito, dalangin namin, Ama, Lord God, ang Project Hagay, Lord, tinataas namin ito sa iyo, Panginoon, simula, Panginoon. Kita mo, Panginoon, ang heart, Panginoon, ang Bishop Jimmy, Lord God, paano ito sinimulan, Panginoon. Salamat din, Ama, sa pagsama mo sa amin, Lord God, sa pag-touch ng mga heart ng mga tao na nagbigay, Panginoon, para sa Project Hagay na ito, Panginoon. Kami meron nasisilungan ngayon, Panginoon, na masasabi namin atin, Panginoon. Meron tayong bahay panambahan, Lord God, even, Lord, sa mga future generation din, Panginoon. Magagamit ito, Panginoon. Ito po, Ama, ay magsilbing tahanan, Lord God, mga Kristiyano, Panginoon, sa Laguna, Panginoon, buong life family, Panginoon. Patuloy, God, na dinadalangin din namin, Lord God, yung pagka-construct dito, Lord God, patuloy na mag-provide pa, Panginoon, ng mga pangailangan, Lord God. Alam naman namin, Panginoon, na hindi niyo po ito pinababayaan, Lord God. At nagtatouch pa kayo at gumagamit ng mga puso ng mga tao, Panginoon, upang makapag-provide, Lord God, para sa iyong proyektong ito, Panginoon. Dalangin din po namin, O God, sa mga manggagawa nito, Panginoon, tuloy na touch mo po ang kanilang heart and mind as well, Panginoon, na guide mo sila, Panginoon, na maging matibay yung paggagawa nila, maging pulido, Panginoon, para sa iyo, Lord God. At Lord, patuloy na ang hagay na ito, Panginoon, pagdalhan mo pa ng maraming kaluluwa, Panginoon, na gamitin mo ang hagay project, Panginoon, para yun nga, maging tahanan, Panginoon, ng mga Kristiyano, Lord God, dito sa lupa, Panginoon. Salamat, God, na namin, Panginoon, ang katagumpayan, Lord God, kaayusan, Panginoon, matapos, Panginoon, ang project hagay na ito, Panginoon, sa mga susunod pang mga project na darating, Panginoon, sa Life in Christ, Lord God. Salamat, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, Lord God, ang buong Life in Christ sa pangunahan ng Bishop Jimmy, Panginoon. Thank you, God. Tulungan mo po kami nagkakas ng panalangin sa liyon niyo po ng inyong banal dugot, banal na Espiritu ang panalangin ito. In Jesus' name, Amen. Amen, Lord. Tuloy namin pinaparalang, Panginoon, ng damang naihayag ngayong gabi, Panginoon. Lord God, we thank you for reminding us of the importance of involving you and your will sa bawat decision na ginagawa namin sa buhay ng Panginoon. Patuloy na ikaw ang kumatugon nito at patuloy na pakinggan namin ang will mo sa buhay namin, Panginoon. Again, Lord, we continuously pray for the UPC pastors na kang patuloy na magkambay sa kanila at mag-ingat sa mga desisyon din na tinatahak nila, Panginoon. And again, Lord, ikaw mag-provide sa kanila ng good health and longer lives that will serve you, Panginoon. Continually, we pray for Tatay Bishop's family, Panginoon, na patuloy yung provision mo sa kanila, pagsama mo, Panginoon, yung paggabay mo rin, Panginoon. I pray for Tatay Bishop's health, na andun yung recovery niya from his dialysis, and as well as better health and longer lives pa para sa iyo, Panginoon.
Again, Lord, forgive us of all our sins. In Jesus' name, amen. Okay, patuloy po tayong manalangin. Lord, salamat po Lord sa gabi ito, Lord. Patuloy nga po, Panginoon, Lord, na salamat sa bawat isa na narito, Panginoon, na nagsama-sama, Lord, na manalangin, Lord, at magkaisa, Panginoon. So, patuloy, Lord, na Lord, dinadalangan ko po, Panginoon, ang mentoring, Lord, na mentoring, Panginoon, Lord, na patuloy, Lord, na more like Jesus, Panginoon, sa mga mentoring, Panginoon, Lord, at patuloy po na ikaw po ang manghuna, Lord, sa lahat, Panginoon, Lord, ng mga nangunguna, Panginoon, at Lord, dinadalangin ko po, Lord, yung kapayapaan, Panginoon, Lord, ng lahat, Lord, and even, Lord, ang Sunday School, Panginoon, Lord, maging sa mga teachers, Panginoon, maging sa mga bata, Lord, na patuloy, Lord, na yung mga next generation, Lord, na mga bata, Panginoon, Lord, na patuloy, Lord, na lahat po ng aming mga naituturo, Lord, sa mga bata ay patuloy, Lord, na maging dala-dala nila ito, Lord, hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon. At Lord, na ihanda sila, Lord, sa next generation, Panginoon. Lord, at maging ang mga discipleship, Panginoon, Lord, at ikaw po ang patuloy, Lord, magsama, Panginoon, Lord, yung knowledge and wisdom, Lord, sa lahat, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, na ikaw po ang magsama sa amin, Lord, sumama, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. Yes, Lord, Panginoon, salamat, God, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, dahil Lord, kami po nakareceive ng word mo. Salamat, Lord, dahil alam namin patuloy mo kaming dinadirect, Panginoon, at gusto mo kaming makasunod. Lord, kami po ay nagpapakumbaba before you, Panginoon. Kami po sa atin mo, and if there are anything in our heart na hindi pleasing sa iyo, Panginoon, ayaw naming madatnan mo kami ng ganito. We surrender everything to you, Panginoon, and we ask for your forgiveness. Lord, nadalangin namin, Lord, sa bawat isang nanalangin, Lord, ikaw ang patuloy na maghari sa aming buhay, sa bawat young professionals na ginamit mo, maging sa aming head, sa intercession, sa Pastor Anida, Panginoon, Lord, tulungan mo kami na makasunod lagi dun sa sinasabi mo, Panginoon, at tulungan mo kaming maging priority ka, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay. Lord, help us, God, to have an increased faith, Panginoon. Lord, increase our faith, Panginoon, dahil, Lord, ayaw naming mag-conform sa patterns ng world, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Alam namin kami sinet apart mo, Panginoon. Kami po ay kinonsecrate mo, Panginoon. Help us, God, to walk in the life worthy of the calling na na-receive namin, Panginoon. Bless Eka, Panginoon, nag-share ng word mo. Kung patuloy na maghari sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang bawat ginagawa, Lord, na ibigay niya yung best niya sa iyo. In Jesus' name. Lord, nadalangin ko rin, Lord, yung aming anniversary. Lord, salamat, Panginoon, sa ilang taon, Panginoon, na kami ginabayan mo since year 1 hanggang ngayon, Panginoon. Lord, today nga, Lord, na lahat ng meron kami, lahat ng nangyari, Panginoon, ay all by your grace lang, Panginoon. And Lord, we pray, kung patuloy na remind sa aming lahat, Panginoon, to be grateful, Lord, of everything na nangyari, ginawa mo, Panginoon, sa aming church. Salamat, Lord God, sa Hagay. Salamat sa bawat soul na dinadala mo. Salamat, Lord, sa bawat pag-rescue sa amin, sa bawat pag-deliver sa amin. Salamat sa bawat covering, Panginoon, Lord, na ibinigay mo sa amin all throughout these years, Panginoon. Salamat sa pagpapatatag sa amin. And we pray, Panginoon, Lord, na Lord, sa aming anniversary na celebration, ikaw ang patuloy na mag-remind, Panginoon, sa bawat isa para dumalo. Lord, help us, God, to prioritize, Panginoon, ang bawat gawain, Panginoon. Lord, at we pray for provision sa aming anniversary. We pray for the speaker, anointing sa kanya. Lord, at we pray sa bawat isa na a-attend, Panginoon. Lord, na ma-encounter ka naming lahat, Panginoon, in Jesus' name. We pray sa program, magandang flow, good weather, Panginoon. Makarating ang mga dapat makarating, Panginoon. And we pray, Lord, yung one spirit ay mangyari, Panginoon, sa bawat committee, Panginoon, bawat hahawak, Panginoon, Lord, ng program, Panginoon, at sa lahat ng tatayo, dance, music, sa lahat ng preparation na gagawin, Panginoon, Lord. We pray na ito'y magawa namin ng may tamang puso at all to glorify you, Panginoon, na maging motibo namin lagi. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Dideklara namin ikaw ay laging sapat sa amin.
Lord, ikaw ay laging mabuti sa amin, Panginoon. At Lord, ikaw ay aming Ama, Diyos, Panginoon, Lord, at tagapagligtas, Panginoon, ng aming buhay. Salamat, Panginoon. We pray maging winning avenue iyon, Panginoon. Lord, marami kaming ma-invite. Lord, even yung mga nasa offices, Panginoon, mga mahal namin sa buhay, Panginoon, lagi makadulog sa iyo, Panginoon. Idulog ang mga souls, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon. I-cover mo po kami with your most precious blood. In Jesus' name, amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. O dakilang Diyos at aming Ama, maraming pong salamat, O Diyos, sa napakalaking pabor, Panginoon, na iyo pong ipinagkaloob sa amin sa gabing ito. O Diyos, salamat po in the name of Jesus, simula pa lamang, Panginoon, ng iyong gawain, naranasan na po namin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po sa mga mensahe mo na amin pong narinig sa gabing ito in the name of Jesus. Salamat po na lagi mo po kaming pinaaalalahanan, Panginoon. Ama, marami pong salamat sa bawat isa na nakiisa, O Diyos, sa pananalangin, sa prayer power na ito, Panginoon, especially in the name of Jesus, yung pong mga nakinig sa labas, Panginoon, na bagaman hindi sila nakapasok, in Jesus' name, Lord, ay naroon sila at nakikibahagi, Panginoon. Ama, pagpalain mo po ang iyang professional na siya pong naging host ng prayer meeting na ito, Panginoon. Ano man po, O Diyos, ang secret petition ng bawat isa in the name of Jesus sa kanilang personal na buhay, sa kanilang pamilya, sa mga sinasakupan nila in Jesus' name, sa kanilang work, sa kanilang mga cell group in Jesus' name. Patuloy po naming hinihingi ang malaking pabor at pribilehiyo mo, Panginoon, sa bawat isa. Ama, ano man po, Diyos, yung kanilang mga secret petition ng bawat isa, Panginoon, na hindi nabanggit sa gabing ito, Panginoon. Ama, ikaw po ang nakakakita at nakakaalam ng kanilang mga puso, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, na sa iyong kalooban mangyari ang kanilang mga kahilingan. Ama, pati nga po, O Diyos, ang kanilang head ng Young Pro, Panginoon, Pastora Eli, in the name of Jesus, Lord, patuloy po naming hinihiling ang iyong pagsama sa kanya, Panginoon, sa kanyang work, in Jesus' name, sa kanya pong ministry, in the name of Jesus, samahan mo po siya, Panginoon, at maging sa kanyang mga desisyon. Lord, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na sumama sa kanya. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang patuloy na mag-lead sa tamang landas, Panginoon. Ama, salamat po sa kanyang ninanais ng kanyang puso na iyo na pong tinugon, Panginoon. Ama, kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, ang patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya. Maging sa kanyang pamilya, in the name of Jesus, sa pag-uwi ng kanyang parents, Panginoon, Lord, yung protection upon protection ang ipagkaloob mo po. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Bagaman kami po'y magkakalayo, Panginoon, subalit pinag-isa mo po ang aming mga puso, pinag-isa mo po ang aming espiritu, at lalo't higit, iisa po ang aming pananampalataya. Ama, maraming pong salamat sa gabing ito, sa katagumpayan ng iyong gawain. O Diyos, patuloy po naming itinataas ka at pinararangalan sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat, palaguin mo po at pagyamanin ang pananampalataya ng iyang professional, Panginoon. Salamat po, Diyos, at patuloy na lagi mo po silang samahan, balutin ng iyong banal na dugo ang bawat isa, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang mag-guide sa amin. Ama, marami pong salamat. Sa iyo po namin ibabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat. Selyuhan mo po ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na Espiritu, ang aming mga panalangin sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen.